And first fruits, mga minamahal, ngayon pinapangarap ko Nobyembre na. Disyembre na next month. Pwede ba, pagdating ng January, ibigay mo ang first fruits mo? Ang dami mo nang narinig, nagpapatotoo rito, nagbibigay ng first fruits, pinapagpala. Until now, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbibigay ng first fruits. Tumatayo ka sa harapan, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbibigay ng first fruits. And tithes and offerings are all biblical. Biblical po yan, amen. Amen po ba? Mga biblical po yan. Sacrificial, giving, first fruits. Biblical po lahat yan. Eh bakit po sa ibang iglesia wala nun? Eh hindi kasi sila biblical. Yun ang sagot dun. Eh bakit po walang love in action sa ibang church? Eh hindi nila kasi nababasa, hindi nila kasi tinuturo yung kasi ayaw nila yan eh. Ikaw po nga lang, galit na galit sila eh. Nagiginig pa po ba tayo? Sa mga minamahal, ano mo, nais kasi ng Diyos na ano eh, yung mga mawala yung pagiging makasarili natin. Amen po ba? Makasarili. Makasarili. Nga, sarili ko, mga pangangailangan mo pang sarili. Sarili namin, pamilya namin. Ako, marami naman ako nakita talaga eh. Kasarili nila talagang, masyado silang maayos sa sarili nila. Kaya nakakalimutan nila yung kapwa nila. Sarili nilang bahay, sarili nilang anak, magulang kapatid, hindi naman talaga nakakaligtaan. Kaya lamang po, yung para sa kapwa ay wala. Kayo po ay magtanong, may prayer meeting po tayo rito. Pag hindi ka umaattend ng prayer meeting at hindi ka nakikijoin, sa prayer meeting po kasi ang pinapag-prending pang sarili natin eh. Yung pangangailangan ng ating iglesia, yung pangangailangan ng ating mga kapatiran, yung mga nagpaksa, hindi na dumadalo, puno ng doubts, at yung mga iipitihin na trahedya sa ating bansa, at mga pangangailangan sa buong daigdig. Amen? Sa ating mga prayer meeting, binabalatan ng Espiritu ng dengue lumayas na sa pangalan ni Jesus. Kaya kung ikaw ay makasarili, hindi ka attend ng prayer meeting, wala na akong oras niya. Pero pag ikaw ay pumasok sa iyo ang ministry of love and compassion, atin ka ng prayer meeting para ipanalangin ng mga Diyos ba? Amen mo. Kaya nga po kukunti ang nagkukumit sa ministry. Kasi ayaw magbigay ng oras para sa ministry sa kapwa niya. Wala akong panahon dyan eh. Very busy ako sa pag-aaral ko, very busy ako sa negosyo ko, very busy ako sa pagbibenta ko ng ganito, ganyan, paghahanap ko ng mga tao sa ilalim ko. Very busy ako, very busy. Kaya wala akong panahon sa ministry, wala akong panahon mag-follow up, wala akong panahon mag-evangelize, wala akong panahon manundo, wala akong panahon mag-drive para sa church, wala akong panahon dyan, wala akong panahon. Kung mag-pray and fasting tayo para sa mga nangangailangan, naku, wala akong panahon dyan. Yung mula sa dyan ko, naku, mangangayaya. Hello? Ang mga nananalangin, nag-aayuno para sa kapwa na nangangailangan. Nagpapalo para sa kapwa nangangailangan. Nag-i-evangelize, nag-pray, nagpapasok para sa kapwa nangangailangan. Nalapitin yung katabi mong tulog, sabi ko, gising. Sige po. Basta may tulog, kakalapitin ninyo, bawal talaga matulog dito eh. Ngayon, hindi talaga gusto talaga matulog. Dito po sa tabi ng electric fan, lalagyan mo po ng folding bed. Opo. O kaya doon po sa office, aircon po doon sa office. E di po roon. Meron din po akong bed doon. Sige. Okay. Pasensya na kayo yung office aircon dito, hindi pa. Meron malapit na, kayo magalingan. Kasi doon lang, hindi nila yung maliit eh, doon lang kaya eh. Kung doon ka ng malaki dito yun. Nagiginig pa po ba tayo? Kaya kung mga minamahal, maraming tao walang panahon para, kaya kita mo, hindi nagpapalo hindi nag-i-evangelize, hindi umate ng prayer meeting, hindi nanunundo, wala silang panahon sa ministeryo. Dahil ang lagi nasa ito yung sarili niya. Mga pangarap para sa asawa, mga pangarap sa anak, pangarap sa magulang para sa mga kapatid. Tao pa ba dito? Mga pang sarili. Kaya nga isang Panginoon, paggamit mo yung buhay mo, ipagamit mo yung talento mo, mag-follow up ka riyan, mag-evangelize ka riyan. Mag-pray
Again, fasting na rin para sa iba. Kagaya ngayong anniversary natin, another giving na naman niya. It is not a tithe. It is not for the church that in needs. It's not a first fruit. It's not for the radio. It's for the anniversary. Hello? Kapag hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ng Biblia, magagalit ka, lilipat ka ng ibang church. Sa church ni Satan, ng pangalan Pagnanakaw Ministry at Kuripot Ministry. May tao mahuba dito. Sa mga minamahal, ang nais ng Diyos, ikaw ay tumingin, tumukul sa mga pangailangan ng kapwa mo. Magpalap ka para sa kanila. Mag-evangelist ka para sa kanila. Kaya alam mo, matagal ka ng Kristiyano, kada Sunday wala kang dala, ito ang kulang sa iyo. Wala kang margin sa compassion. Walang kahabagan sa puso mo. Hindi ka nag-i-evangelist, hindi ka nagpapalap, hindi ka nagkakaloob ng tama. Hindi ka nagpipray para sa kapwa mo, hindi ka nagpipray para sa iba. May tao pahulog ito. Kulang ng kahabagan ng puso. Tandaan mo ito. Pag ikaw ay walang kahabagan sa puso mo, hindi ka yayaman. At kung yayaman ka man, yayaman ka na hindi ka maligaya. Tanungin ninyo ang patuloy na nagbibigay na hindi naghihintay ng kapalit. Tanungin ninyo, iba yung kaligayahan ang nasa puso nila, hindi pwedeng sukhatin. Amen? The joy of giving, the joy of serving. Pag wala kang love and compassion sa puso mo, nagbibigay ka, naglilingkod ka, nagpapala ka, nag-evangelize ka, mapait yan. Mapait. Pero ikaw ay punong-puno ng kahabagan, nagpapalo up, nag-evangelize, nagbibigay ng kaluluwa, nagpipray, nagpa-fasting, nagiging bahagi ka ng gawain ng Panginoon. Alam mo, iba yung natagalangan, iba yung natagalangan. Kahinahamon tayo ng Biblia, magkaroon tayo ng margins of compassion. Utos na niyo siya. Utos na niyo siya. Give your tithes, give your offerings, your first, your sacrificial giving, etc., etc. And look for the needs. Look for the needs of the needy. Maraming masabi natin, listen very carefully. Ako rin naman ay may pangangailangan. It is not an exemption. No matter how rich or how poor you are not exempted. Amen? To look for the needs of others. Hindi ang ating ngalan dahil may pangangailangan ka. O may problema ka. Pag wala ka ng pangangailangan, walang problema, hindi ka naatid. O kaya naman, dahil wala kang pangangailangan, wala kang problema, atin ka. Pag may problema ka, may pangangailangan, hindi ka naatid. Mali po yun. May tao pa ho pa rito. Sa mga minamahal, nais ng Diyos, magbigay ka ng oras. Magbigay ka ng oras para magpalok yan. Magbigay ka ng oras para mag-evangelist yan. Hello, yung inuubos mo ng mahabang oras sa kaharap mo ng salamin kung paano mo papapakapalin yung makeup sa mukha mo. Alam mo, bakit hindi mo na nabubulin sa pananalangin mo? Ibig, abusin mo yung oras mo sa pagpapakapan ng lipstick mo. Bakit hindi ka lang oras nila pag-evangelize? Abusin mo yung oras mo sa kapipisin ng mga blackheads mo. Hindi ka lang oras niya para mag-evangelize. Share mo yung pag-ibigay sa kanila. Kaya alam ho ninyo, ang pagtugon sa mga nangangailangan ay isang disiplina o tinatawag natin self-restraint. Pakisabi, self-restraint o disiplina kung pagpipigil mo sa sarili mo yan. Pipigilan mo yung sarili mo. And no matter how limited your resources are, gagawa ka ng paraan para tugunan yung mga nangangailangan. Amen? Yes. Naku, ligtas na ako eh. Makapaghanap man na hindi ligtas at maligtas na.
Pinagalingan ko ng Diyos, makapaghanap nga rin ng may sakit na ipag-pray naman. Naku, sino ba yung mga attending hindi na nakakatalo, mapalo up nga? Sino ba yung mga nagbabackslide, mapalo up nga, makatulong nga? Ano bang pangangailangan ng verse na sandigan may ipag-pray nga? May tao pa ho ba rito? Mga babae at mga lalaking handang tumugon sa pangangailangan ng iba-ibang nais ng Diyos. At ang utos sa iyo ng Diyos ay kailangan mo ng self-restraint. R-E-S-T-R-A-I-N-T. Self-restraint. May tao pa ho ba rito? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Discipline of restraint. Pakisabi, discipline of restraint. May tao pa ho ba rito? Pangalawa, kinakailangan mo ng pananampalataya. Pakisabi, faith. Faith. Pero bago natin puntahan yung faith, ito ang paborito ng bawat isa, yung verse 19. Tingnan natin yung verse 19. Iba nyo. Dito ang tingin. When you are harvesting in your field and you overlook a sheep, do not go back to get it. Leave it to the foreigner, the fatherless, and the widow. Yung kasunod. So that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Nakikinig ba tayo? Nakikinig pa ho ba tayo? Sino yung nakakaon na pa? Pumalakpak nga po. Yan, tingin nyo may pula. So that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Kapag ikaw pala, listen very carefully. Kapag ikaw pala ay inuutusan ng Diyos na tumugon sa pangangailangan ng kapwa mo na nangangailangan, may tao pa mo ba rito? Ang Diyos pala ay pagpapalain ka. Amen? Pagpapalain. Pakinggan po ninyo ako. Kapag ang blessing mo ay tumitigil, at trabaho mo ay hindi nagpapatuloy, ang negosyo mo ay hindi nagpapatuloy, ang kita mo ay hindi nagpapatuloy, tinatawagan ka ng Lord ng pansin. Hindi mo isinasagawa ang utos ng Diyos. Ang sabi ng verse 19, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Alam mo kami mga manggagawa ni Kristo, kami mga full-time, hindi namin kailangang tignan ang aming mga pangangailangan. Dahil hindi namin tungkulin yun, tungkulin ang misyon. Ang tungkulin namin ay tingnan kung ginagawa namin ng buong katungkulan ang trabaho pinagkatiwala sa amin ng Diyos. So that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. May blessing yan. Lahat ng utos ng Diyos, laging nakapaloob ang blessing. Laging nakapaloob ang blessing. Laging nakapaloob ang blessing. Sa lahat ng utos ng Diyos. Nakikinig pa mo. Ang sabi nga ng Panginoon, alam mo, pag nag-invite ka, meron kang nag-birthday sa celebrate ng birthday, ang imbitahan mo yung mga walang kakayanang magbalik regalo sa iyo. Ang imbitahan mo yung mga walang kakayanan. Kasi yung iimbitahan mo lang yung mga may kakayanan, kasi ini-expect mo dyan yung regalo nila eh. Hello. Kaya kung magbe-birthday ka, imbitahan mo dyan yung mga bulag, yung mga lupo, yung mga pilay na walang kakayanan. May tao ba ho ba rito? Amen po ba? Ano ba ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 7? Matthew 5 verse 7? Wala ka na namang necktie, Ashir. Bibigyan na naman kita. Wala ka na namang necktie. Blessed are the merciful. Makikinig pa ba tayo? Yan. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay nakahabagan. Amen? For what you sow, you shall reap. Mapalad ang mga mahabagin, nakahabagan sila. Bawat utos ng Diyos nakapalooban at papala. Tandaan mo yan. Kaya ang
Action Ministry, yung magdala ng kaluluwa, magligtas ng kaluluwa, yung i-offer ng time, talent, energy sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon sa mga taong nangangailangan. Ang akala ng marami, ito'y kalugihan. Ang hindi nila alam, yan ang daan ng provisyon. Mapalad ang mga kahabagin, nakahabagan. Tingnan mo, sa dami ng make-up mo, hindi mo nagagamit lahat yan, mabigay mo yung iba. Sa dami ng damit mo rin, hindi mo nagagamit lahat. Sa dami ng cellphone mo, sa dami ng necktie mo, sa dami ng Amerikano mo, sa dami ng sapatos mo, hindi mo nagagamit lahat yan. Bakit di mo ipamigay? Eh, bakit ito ginagawa? Hindi ko na ito nagagamit eh. Mag-garage sale tayo. Pera na naman ang nasa isip. Tao ba ako ganito? Mag-garage sale daw. Alam niyo ba yung mga nag-garage sale? Yung mga hindi nila kailangan. Gagawin niya ng pera. Hindi mo na ipamigay yan. Hindi mo na lang. Hanap ka ng mga nangangailangan, hanap ka ng poorest of the poor para maalis ang karuputan natin. Maalis ang ating pagiging hindi mapagbigay. Ganito ang gawin mo, nakikinig pa ba tayo? Humanap ka ng mas mahirap sa iyo. Manap ka. Manap ka. Humanap ka ng mas mahirap sa iyo. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kanya. At tingnan mo at damhin mo kung anong pakiramdam. Hello! At pangalawa, mawawala ang awa mo sa sarili mo. Sasabihin mo, meron ka palang mas nakakaawa sa akin. Sabi nga sa kanta ni Gary Granada, hindi ko maintindihan yung salitang bahay. Kung paano may papaliwanag yung bahay. Kasi may mga nakatala sa kariton, ang tawag nila mo bahay. Alam mo, tingdadaan ako dyan sa may yung boundary ng Katipunan at Marikina. Meron ako lagi nakikita dyan na nakahiga sa kariton. Dalawa magkasawa. Alam mo, ang sweet-sweet nila. Parang pakiramdam nila, sila ay nasa Singapore. Pakiramdam nila sila ay nasa California. Pero nasa gilid lang sila ng kalsada, so sweet, nakakaribon sila. Aanihin mo na marami kayong pera, hindi naman kayo sweet. Hello? Mas masarap ang sweet kaysa ang maraming pera. Alam mo, yung sweetness, you can advise sweetness in any department store. Yes, right? Kaya kung nagkaroon ka ng asawang napakabait and so sweet, napakapalad mo. Pag nakapag-asawa ka naman ng sobrang sungit, bumili ka din, tamabi ka na lang sa ibon, nung tulog. Pag nagkaroon ka ng tatay, ng nanay, na ang sarap ng tahanan ninyo, may tahimik tahanan ninyo, ang sarap niyan. Pero pag meron kang nanay at tatay niya na walang ginawa kundi bunganga ng bunganga, mag-aal sa balutan ka. Dito ka na kaya ito nila. Alam mo, pumunta ka sa amin, masarap sa amin. Yung mga tao roon, kanta ng kanta. Bisan waray bugas, waray sudan, awanti ina po, juray awanti makan. Masaya nga nila, kanta kami ng kanta. Kahit na wala kami kondisyon yan, masaya kami. Kanta kami ng kanta. Ang hirap yung mga tao kasi, pag maraming pera, iba yung ngiti, parang lang eh. Ang gandang talaga. Pero pag walang pera, nakagano. Tapos pala umaga, naggabi, nag-sermon niya, no? Tulugan na, nag-sermon ko rin. Nasa panaginip, sinesermonan ko rin. Hirap na naman. Yan yung mga tao na bubuhay lang dahil sa pera. Pag nabubuhay ka dahil sa pera, naku, para ka ng patay. Pero pag nabubuhay ka dahil sa Diyos, wala ka mang pera, ang masasabi mo, napakasarap mabuhay. Kaya mapapagod yung mga nagpupunta, na iniiwan ng pansamantala at
iniiwan yung mga trabaho at mga pag-aaral, makapaglingkod lang sa Diyos. Napakasakot niyan. May tao mahubad ito. Kaya po mga minamahal, Luke 6:38, anong sabi sa Luke 6:38? Naku, nakalimutan ko tingnan yung oras ko. Ito pa naman ang lagi ko nakalimutan, tingnan yung oras. Kaya kami pa ako sa cellphone yun, hindi tingnan ko yung oras. Lagi ko nakakalimutan. Kaya talaga sinasadya ko kalimutan yan eh. Lahat lang yan eh. Hindi mo ma-press ng maayos eh. Ano sabi sa Luke 6:38? Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo mabuting sukat. Mabuting sukat, hindi ka dadayakin ng Diyos. Siniksik, niliklik, at umaapaw! Pakisabi, umaapaw. Kasi na kayo, napapasigaw ako pag ganyan naman, umaapaw. Umaapaw. Sapagkat ang panukat na inyong pinagsukat ay siya rin panukat na gagamitin sa inyo. Umaapaw. Kapag ang blessing mo ay hindi na umaapaw, ang paw ang iyong pagbibigay. Kaya hindi niyo ba napapansin yung ating mga outreaches? Ang sabi ko sa kanila, may needs ng ating outreaches, mag-take kayo ng offering para sa ating outreaches. Tama? Meron tayong radio, mag-take kayo para sa radio. Since bahagi kayo ng main church, so ano yung needs ng main church, mag-take pa rin kayo dyan sa offering, sa outreach natin. Mag-itong natin na anniversary natin, mag-take kayo outreaches, hindi kayo exempted. Hello? Hindi kayo exempted. Huwag kayong magpa-exempt. Dahil yung panukat na ginagamit mo, siya rin panukat na gagamitin sa iyo. Amen? Kung ang panukat mong ginamit ay maliit, maliit din ang babalik sa iyo. Amen? Nakikinig pa po tayo. Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo, mabuting sukat, siniksik, niliglig at umaapaw sapagat ang panukat na inyong sukat ay siya rin panukat na gagamitin sa inyo. Amen yun. Mukhang mamihina na ito. Nangiginig pa ba tayo? Pero yung sigaw ko, hindi pa rin humihina. Hindi na pala ako pera. O kaya siguro malakas yung sigaw ko, hindi mo na pera. Pero pag nakakarkara ka, hindi mo na wala akong pera eh. Diba? Hindi mo na tayo eh. E tao pa ho ba? Magbigay kayo sa akin. Amen? Alam mo, pakinggan nyo ito. Ito ba itong story? Isang missionary mula sa Metro Manila, nagpumunta siya sa mga katutubo. Doon sa may katutubo, ito yung matagal na panahon nangyari. This is the story. Doon sa katutubo, alam mo naman yung buhay sa mga katutubo. Ngayong nag-pray siya. Panginoon, sabi niya, simula po nang pumunta sa mga katutubo sa tribo sa bundok, hindi na po nakakatikim ng hamburger. Hindi na po nakakatikim ng spaghetti. Hindi na po nakakatikim ng fried chicken, sabi niya. Matapos siyang mag-pray, nilagay na siya ng isang katutubo, narinig pala siya. Sabi ng katutubo sa kanya, Pastor, narinig ko yung prayer mo Sabi mo, simula nang mapunta ka ito sa piling namin mga katutubo, hindi ka na nakatikim ng hamburger, ng fried chicken, ng spaghetti, ang mga kinakain mo na lang mga balinghoy. Kamote. Pero namiss ko na yun, sarap nga nun eh. Yung mga kamote nila, nasasaw sa buong isda, sarap nun eh. So mga minamahal, sabi ng katutubo, Pastor, alam niyo po ba, na simula nung napunta kayo ito, hindi na kayo nakakatikim ng mga binanggit ninyo, fried chicken, spaghetti, hamburger. Alam niyo po ba, ako bilang katutubo, dito pinanganak, dito lumaki, dito na yata mamamatay. Alam niyo po ba, Pastor, simula nung ako'y sinilang hanggang ngayon, mamamatay na rin yata ako rito, hindi ka wala titikman yung mga sinabi ninyo. Sana pag kumakain ka ng masarap, alalahanin silang mga nalita. Kaya kung inaakusahan mo ako ng pagnanakaw ng offering, hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kilala. Alam ng mga kasama sa bahay ko yan, alam nila. Kung paano kami mabuhay na hindi magnanakaw na hindi sa iyo. Paano ka mabubuhay na nagnanakaw na hindi sa iyo? Paano makakatulog niya? Alam mo yung ginagamit mo, nakaw. Ako naman. Diba? Sabi nga ng mga hapon, you know, many Christians rob God
talaga si Lord. Many Christians, they rob God. They truly rob God. Ninanakaw. They rob God in their tithes and offerings. Ito, purbahan mo ito. Purbahan mo ito. Yung laging naghahanap kung saan napupunta yung binibigay niya, magnanakaw yan. Tandaan mo, dahil ang magnanakaw ganit sa kamang magnanakaw. Ayaw niyang maisahan siya. Pero yung nagbigay, hindi naghahanap, hindi magnanakaw yan. Hindi naman napapansin. Yung laging nagdududa, alam niyo yun? Kasi, alam mo kung bakit na nagdududa yun? Kaduda-duda ang sarili niya eh. Ang tao pa ko ba rito? Amen po ba? Okay, magagalit sa akin, matotoo yan kung magkapisan. Pero ito yung true story ito. Pinsan ni Pastor Aging, yan sa may partner Subaw sa EDSA, tinutukan siya dyan. Hold up! O, tinutukan siya. True story yan, na babae. Ito ang sabi niya, Chong! Huwag mo taluhin. Parehas na tayo, hold up. Parehas na tayo ng trabaho eh. Eh, hindi naman sila parehas na trabaho. Inimahan siya ng hold up eh. Yes! Iniwan, sa loob ng handapper, wala akong makukuha sa iyo. Eh, meron pa nga ako napanood eh. Buhapo. Akala mo, buhapo yung pala. Naku, iba na. Makikipag-ibigay sa Facebook. Naku, tatabihan ka. Naku, o hold upin ka ng pala niya. Sisimsimin lang yung kabangunin sa delikado ka. Pati yung mga bulsang sisimsimin. Kaya ako sa totoo lang, may Facebook ako, hindi ako mahilig sa Facebook eh. Napakadala mo bang pagbukas ng Facebook? Nakikinig ko ba tayo? Gawa na lang kaya gawa ng fanpage. Kung ilan yung mag-like sa akin. Siguro more dislike, no? So mga minamahal, kita ko po ba? Ngayon, ito ngayon yung missionary pastor na ito. Sabi niya, Lord, simula po nung napunta na ako sa may mga katutubo sa mga bundok. Sabi niya, Lord, hindi na ako nakakasuot ng mga sapatos, ng mga maganda. Sinelas na nga lang, sabi niya. Tapos sabi niya, Lord, yung sinelas ko, alam mo, yung sinelas niya, di ba yung sinelas, di ba yung may dahon? Yung sinelas na gano'n. Di ba bisa napuputol na yun, di ba? Napuputol. Ang ginawa niya, dahil putol na, nilagay niya ng alambre. Nilagay niya ng alambre. Sinong gumagawa niyan? Hanggang ngayon. Wala na, marami pero kami ang dala yung ginagawa namin. Totoo, talagang sila. Kasi para maramdaman mo yung nararamdaman ng nasa baba. Para maiisip mo sila. Hindi ba sila naiisip eh? Naging pakasarili tayo. So, ang ginawa ni Pastor, naputol yung dahon sa niya, nilagay niya ngayon ng alambre. Tapos pray siya ngayon. Panginoon, sabi niya, sige, kahit hindi na po ako bigyan ng bagong sapatos, bigyan na lang ninyo ako ng bagong sinelas. Sabi niya, pray siya ng bago. Sabi na, Lord, sige, tumingin ka rin ngayon, may bago. Tinignan niya ngayon, bilan siya. Lord, bagong sinelas. Asan yung bagong sinelas? Wala, Lord, walang bagong sinelas. Sabi ni Lord, sabi ko lang bago, sabi ni Lord. Hindi ko naman sinabing bagong sinelas. Yun, bagong alambre. Palitan mo na yung Palitan mo na yung alambre na nagtuhog mo, kinakalawang na. Alam mo, ang bansang Israel, may mga pagkakataon dahil sa kasaganaan nila, kayamanan na nila, pinapadala sila ng Lord once in a while sa akin. Para maalala nila na minsan ay galing sila sa tirahan din. Nakikinig po sila tayo. Hello? So, ang nais ng Panginoon, mga minamahal, ay pananampalataya. Pakisabi, pananampalataya. Una, discipline of self-restraint. Number 2, blessing. And thirdly, faith. Maniwala ka na kapag ikaw ay nagbibigay, amen, ibabalik ng Panginoon yan sobra-sobra.
Hello? Tao pa ho ba dito? Lagi mong ilagay sa puso mo yan. Sa pagtigit, pagtagod mo sa pangangailangan ng iba, lagi mong iisipin, ibabalik lagi ng Diyos. Amen. Naniniwala ako pagkatapos ng mensahe nito magpapalo ako. Naniniwala ako pagkatapos ng mensahe nito mag-evangelist ka. Sabagat anong sabi ka noon sa aklat ng Proverbs 31, 8 to 9. Anong sabi sa Proverbs 31, 9 to 10. Proverbs 31, 9 to 10. Anong sabi? Tinan ninyo, speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Oh. Yan, okay na yun. Hindi na yung 10. At yung 10, mali na yan. Pang-asawa yan eh. Ano tayong plano mag-asawa siya? Hindi. Ikaw lang pala, may asawa na pala. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Nakikinig ko ako tayo. Defend the rights of the poor and needy. Nakikinig ko ba tayo? Hello? May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, alam mo na ikaw ay dating may sakit. Alam mo dati nung may sakit, ay pinagaling ka ng Diyos. Bakit yung ipag-pray mga may sakit? Alam mo dati hindi ka ligtas eh. Ngayon ligtas ka na. Bakit yung siya iligtas? Mag-follow up ka, mag-evangelize ka, mag-share ka ng mabuting balita ng kaligtasan. Check na maglibot ka sa Diyos. No. At ang tinatawag ka ng Lord in the full-time ministry ko. Hello. At alam mo ba kung magkami siya naglilingkod tayo kay Kristo? Habang naglilingkod tayo kay Kristo, ang daming pagsubok na dumarating sa buhay natin. Hindi yan daan, hindi yan katwiran para tayo umatras. Amen. Ang totoo lang, para-paras tayo may dinadaan ng pagsubok. Hindi mo lang alam, para-paras tayo. Pero ang sabi ng Biblia, walang pagsubok na hindi natin kakayanin. Lahat ng pagsubok ay ating makakatagumpayan dahil ang Diyos tayo ay tutulungan. Unang Korinto, Amen? 10:13, 1 Corinthians 10:13. Nakikinig po akong tayo. Alam mo mismo ang Panginoong Jesucristo mismo? Di ba? Nahabag siya sa atin. Anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa niya? Tingnan natin yung Matthew 9:35 to 38. Tingnan natin. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them. Tingnan mo, he had compassion on them. Alam mo, ang ministry ni Jesus is a ministry of compassion. Punong-puno ng compassion si Jesus. Ito ang gawin mo. Birthday mo bukas, huwag kang maghingi ng regalo. Anong meron ka, ibigay mo sa less fortunate kaysa sa iyo. Subukan mo. Tingnan mo kung gano'ng kasaya. Subukan mo ikaw ang may birthday. Huwag ka magpahanda, huwag ka manghingi ng regalo. Kung anong meron ka, magbigay ka sa mas mahirap sa iyo. Subukan mo. Hello? Nakikinig pa ba tayo? Ano sabi ganun, when he saw the crowds, he had compassion on them. Nahabang siya sa kanila. At anong sabi po, bago natin balikan yan, puntahan natin yung James, Santiago, 2:14-16. James 2:14-16. Tingnan ninyo, mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? May ligtas ba siya ng pananampalataya? Maaari ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain at ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, humayo kayo ng mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog. Ngunit, hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan. Ano ang kapakinabangan doon? Maraming tao naaawat, nakakahabag, hindi paligtas. Sinisyaran mo ba? Nakakahabag, may sakit, pinapag-pray mo ba? Mga nangangailangan sila, ang tanong, tinutugunan mo ba ang needs nila? Ano ang ginagawa mo? Ikaw ba ay minumove ng compassion? Jesus Christ is always move with compassion. Lagi siyang namumove ng compassion. He has compassionate heart. Nakikinig ko ba tayo? Anong sabi ka noon?
magpainit kayo at magpakabusog, ngunit hindi mo na may binigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan. Anong kapakinabangan noon? Pag nangailangan ka, bago ka mangutang, puntahan mo ang kapatid mo sa Panginoon. Manghingi ka. Di ba? Bigyan mo rin nga. Kapatid mo sa Panginoon yan eh. Pero lagi na lang nangangailangan, lagi na lang nangungutang, hindi nagbabayad. May problema na yan. Kaya kung merong mangungutang sa'yo at manghihingi sa'yo, sa akin ka muna magtanong. Sasabihin ko, sige, bigyan mo yan, pakutangin mo doon mo ng bayaran, kilala ko yan. Kaya ito po, ang aking pong Panginoon sa lahat. Kung merong kapatid na lalapit sa'yo, kapatid natin sa kayo, JF, mangungutang, manghihingi, lapit ka muna sa akin. Sasabihin ko sa'yo, sige, tulungan mo, nangangailangan talaga yan. Pero pag sinabi ko sa'yo, huwag, ikaw ang nakakaawa po, umiyak pa eh. Huwag na, lahat na lang yan, utangan yan dito. Kaya sabihin ko sa'yo, ang paborito niya kanta, utang dito, utang doon. Uy. Tama ba ba dito? Minsan meron lang na-discover eh. Pag-ikot ko sa mga kapatiran natin, lahat inutahangan niya eh. Grabe! Ito palagi yung sinasabi, huwag kayong mag-alala, makakabayad din ako. Kaya ka magbabayad. Pag-rapture of the church, kaya mag-alala, makakaluwag din ako. Makakaluwag, sumiskip ka na eh. Makakaluwag din ako. Ako mahumay ito. Kaya alam mo, dapat hindi tayo pagkasarili. Tinitin naman mga pangangailangan ng kapwa mo, kapatid mo. Tingnan mo sila, pag-pray mo sila. Hello? Tao pa ho rito? Dumating ka sa preaching, hindi ka na-bless. Huwag ka magalit. Baka yung preaching, hindi para sa'yo, para sa kapatid mo. Para sa kapatid mo at na-bless siya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi ka na naman sa preaching. Hindi para sa'yo yan eh. Kung lagi na lang nandito ka para sa sarili mo, pako sa krus. Mga time, hindi ka mabibili sa preaching talaga. Hindi para sa'yo yan eh. Pero meron tao riyan. Umuwi na ako, nag-text, what a nice preaching. What a good preaching. Muha-muha, chup-chup. Oh. Nagtatanong ako, bakit? Bakit ka nag-bless sa preaching? Ay, nag-bless siya eh. Pero meron naman umuwi. Tinatamaan ako ng lingkod ng Diyos. Hindi din yata ako mahal. Meron na ba ako sa kanyang tingin? Sanay na ako yan. Sanay na akong pinupuri. Sanay na ako yan. Sanay na ako yan. Po ba? Ito talaga ang buhay. Minsan nakala mo sa mga nakikinig, pinapatamaan mo. Totoo na eh. Ang ibig. Totoo naman, hindi mo pinapatamaan. At kahit anong paliwanag mo manahin ay hindi pakikinggan. Kaya kung sa tingin ninyo hindi kayo napapagpala o hindi kayo nabibless once in a while sa inyong pagdalo o tinatamaan kayo, natural lang yan. Pero kung dahil kang tinatamaan o dahil hindi ka pinapagpala, ako na may problema. Pero kung mabisa-bisa tinatamaan ka, mabisa-bisa hindi ka nabibless, okay lang yan. Kasi kung magkaroon sa inyong preaching ay hindi para sa iyo. Amen? Para sa kapatid mo. Kaya kung magkaroon siya, hindi niya napapansin, hindi ko tinatapos yung moving na body spirit kahit na gusto mo na umuwi. Umiiyak pa siya eh. Kaawa-awa naman siya. Ang sinasabi ko nila, sige, you can go home if you want to go home. Nakikinig po mo ba natin? Amen po ba? Alakpakan natin si Lord. Ano kung sabi sa 1 John 3:8? Ano sabi sa ay, sa babala? Tama, okay na. 1 John 3:8, tapos na natin yan. 1 John 3, ano ba yan? 1 John 3:8 ba yun? 1 John, unang buwan. 3:8. Unang buwan yan. Hindi, unang buwan. Hindi buwan. Iba yung unang buwan. Iba yung buwan. Unang buwan. Unang buwan. Unang. Ikinig pa po ba tayo? Palapakan natin sa Greek word. Unang buwan, 3:18. Yan. 1 John, unang buwan. Lagay mo rin yung buwan sa unahan. Yan. Ano sabi sa 1 John 3:18? Magmahal tayo, wag lang sa salita. Amen? Magmahal tayo sa gawain. Sa kabuhay natin ang pagmamahal. Sige, okay na siya. Huwag mo nang ilagay. Alis na.
Sinabi ko na. Love, dear brothers and sisters, love not only in words, but also in deeds. May tao pa ho ba rito? Magmahal tayo. Hindi lamang po sa salita, kundi magmahal tayo sa gawa. And lastly, number 1, ang margins of compassion, it is a discipline of restraint. Number 2, blessings. Number 3, faith. And lastly, gratitude. Say it, gratitude. Balik natin yung text natin, share. Yung text natin. Ito na tayo magwawakas. Likod na Diyos, ito na tayo magwawakas. Oh, dito na. Kilala mo naman ako eh. Pag sinabi ko, dito na tayo magwawakas, mga 1 hour na lang yan. Tinanin nyo. When you are, ito yung ating text. When you are harvesting in your field, and you overlook a sheep, do not go back to get it. Leave it to the foreigner, the fatherless, and the widow, so that the Lord your God will bless you in all the work of your hands. When you beat the olives from your trees, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the foreigner, the fatherless, and the widow. When you harvest the grapes in your vineyard, do not go over the vines again. Leave what remains for the foreigner, the fatherless, and the widow. Dito na tayo. Remember that you were slaves in Egypt. May tao pa ho ba rito? Alalahanin ninyo, sabi ng Diyos sa mga Israelita, alalahanin ninyo, minsan kayo rin ay alipin sa Egypto. Alalahanin ninyo. Bago kayo napagpala ngayon, bago kayo nasa kasaganaan, nasa blessing at promotion ngayon, dati kayong mahirap. Dati kayong walang-wala. Amen. Ngayon magaling ka na, pero noon may sakit ka. Ngayon ligtas ka na, noon hindi ka ligtas. Noon makasalanan ka, ngayon binago na ang buhay mo, pinatawad ka na ng Diyos. Remember. Pakisabi, remember. Remember that you were, past tense yan, were slaves in Egypt. Kaya ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa mo na nangangailangan ay pagpapakita ng pasasalamat. Pakisabi, pasasalamat. Alam mo, ang kasalanan ng mga Kristiyano, laging nag-iisip kung ano yung mga pangangailangan nilang dapat matugunan. Laging nag-iisip sa future nila. Yung kasalanan ng mga Kristiyano yan. Alam mo, instead na mag-isip ka sa mga pangangailangan mo, ng pamilya mo, at saka ng future mo, pati ka nilang kumanta. Siya ay buhay, ako'y walang takot, naharapin, bagyo't lungkot, aking nalalaman, hawak niya ang bukas, ang buhay ko'y maligaya hanggang wakas. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth living just because He lives. Bakit mo isipin na habang nandun sa bukas mo? Bakit hindi makapag-aral, hindi makapagtapos, hindi makabayad? Forget it. God knows what you need. Amen? And listen very carefully before I close. Kung ang Panginoon, ipinapakita niya sa atin ang maraming nangangailangan, at ang sabi niya sa may kakayanan, tugunan niyo ang mga nangangailangan ito. Tatawag siya ng marami para tugunan ang mga pangangailangan ng mga taong ito. At kung babasahin niyo ang karakter ng Diyos, kapag ang mga taong tinatawagan niya ng pansin para tugunan ang mga pangangailangan ng mga nangangailangan, ayun may kakayanan, tugunan niyo ang mga pangangailangan ito. Pag hindi kayo tumugon, ako na mismo ang tutugon sa kanila. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Pakinggan mo itong maigi. Kung ang Panginoon, nakikita niya mga pangangailangan ng mga nangangailangan, at inuutusan niya ang mga pinakayanan, tugunan niya ang mga pangangailangan nila, isa lang ang ibig sabihin niyan. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. At kahabag sa sayo, at gusto ng Panginoon, tugunan ang pangangailangan mo. Alam niya wala kang pambayad ng tuition fee. Alam niya may sakit ka. Alam niya naghihirap ka. Alam niya nasa bisyo at kasalanan
ang Diyos ay nakahabag sa atin. Tutugunan niya ang ating mga pangangailangan. Marami ng prayer ang sinagawa ko at puno ng himala. Kaya dapat nagpapatotoo kayo eh. Kung yung breast mo may bukol, nagkaroon ng word of knowledge, na ang bukol ay minalubog, pumunta ka sa harapan at pagpapatotoo ka. Kita mo si Sister Chrissy D.G. nagpatotoo nung Sunday, nagkaroon ng word of knowledge, na masakit na paa, na tuhod, nandun siya, naglantutukan lahat yan. Yung mga paa niya, tuhod niya, bigla siya pinagaling ng Panginoon. Is that power of God? Is that miracle of God? Kaya kailangan yung mga nasa testimony portion, marunong kayong magsusog. Kung ano yung maganda sinasabi ng mga kapatid natin, susugan mo ng maganda. Hindi ka nariyan para paligayahin ang sarili mo. Nariyan ka para paligayahin ang pangalan ng Diyos at paligayahin ang mga nakikinig at mga nanonood. Amen? Ang tanong ko ngayon, hindi ba tutugunan natin sa mga pangangailangan mo? Tutugunan niya yan. Nakikita niya yan eh. Alam niya yan. Hello? Kristiyano ka, magagawa ka ni Kristo, alam ng Diyos yan. Kaya alam mo, nung Friday, matapos yung turo, ang ating service is Friday and Sunday po yan. Kulang pa nga yan, amen po ba? Matapos yung service ng Friday, nag-pray kami. Itong prayer namin, pakinggan mo. Panginoong Diyos, alam po namin, sinuplay niyo na po pangangailangan ng anniversary. Di ba? That's faith. Alam namin malakas ang pagbuhos ng kapangyarihan ng Panginoon. Pero higit sa lahat, dadalhin niyo po maraming kaluluwa. Alam po ninyo yung ating place ng anniversary sa loob ng Department of Agrarian Reform. Katabi ng Philippine Coconut Authority, PhilCOA. Pasok kayo sa loob nun, sa loob ng DAR, meron dong gymnasium. Yung DAR, PhilCOA yun, nakahan ninyo, harap ng Quezon Memorial Circle. Merong napakalaking gymnasium. Punuin natin ng maraming kaluluwa. Amen? Dali ng mga may sakit. Dali ng mga backlighter at mga revive ang mga hindi paligtas. Lahat tayo ay dadalo at lahat tayo ay magdadala ng kaluluwa. Lahat. Tigil na muna yung pagkita. Dali mo lahat ng trabahador mo. Sarado na muna ang lahat yan. Paano yung kikitain namin, malaki mawawala sa amin. Babayaran ng Diyos yan. Hindi man bayaran ng Diyos yung mga kaluluwang maliligtas, higit ang kaligayahan natin yan. Malaking gymnasium. Nakikinig pa tayo sa loob ng Department of Agrarian Reform. Katabi ng Philippine Coconut Authority, PhilCOA. Sa harap ng Quezon Memorial Circle. Alam niyo yung PhilCOA? Sino hindi nakalan ng PhilCOA? Tuturo ko yung PhilCOA. PhilCOA, Elliptical Road. Diba alam niyo yung circle? Quezon Memorial Circle, Elliptical Road yan eh. Diba? Dito yung City Hall, diba? Ito yung City Hall. Ito yung PhilCOA. Yung PhilCOA, Philippine Coconut Authority. Katabi niyan, Department of Agrarian Reform. Pasok kayo dyan. Ang daming pating area yan. Very private. Sa araw ng anniversary natin, very private. May malaking gymnasium doon. Dadali natin ang maraming kaluluwa. Amen? Kalabitin mo katabi mo. Kalabitin mo katabi mo. Kalabitin mo katabi mo. Ilan mo sa anniversary. Manangin mo. Ilan mo. Hinabas yung mga natatago-tago niya, mga agansya mo, mag-libre ka. Yung pang-load mo, ilibre mo na muna. Yung pang-load mo, ilibre mo na muna yung mga idadali mo. Nakikinig pa ba tayo? Yung mga pambili mo ng mga, yung mga hindi na, alam mo nung unang alam mo nung kabataan ko, ito ang lagi ko narinig sa mga matatanda eh. Ang tunay na kagandahan wala sa make-up. Ang tunay na kagandahan nasa puso, nasa ugahan niya. At ang tunay na maganda, sabi ganon, yung paggising ng umaga, hindi pa naghihilamos, hindi pa nagbumubog, hindi pa nagsisispidyo, at nakita mo siya, yan ang tunay na kagandahan. Amen? Tama mo ba ito? Eh ngayon, alam mo, dapat ibinabalik yung nung unang panahon kasi hindi magastos yun eh. Ngayon, kung ano-anong kolorete nilalagay sa katawan eh. Noong unang panahon, yung mga babae noong unang panahon, Juby, waling-waling lang, masaya na. Waling-waling, kasi waling-waling. Alam mo yung waling-waling? Di ba? Nabot di ba? Di ba?
Kasi naliligaya, may waling-waling. Waling-waling na, alam, okay na. Ewan mo ba, ito, wala naman itong pagmamayabang, no? At pagmamayabang. Bakit ako hindi naman palais sarili, lagi naman ako hinahabol ng mga babae. Pero, nanaraw naman, di ba akong gatin eh. Kasi babae na kasi yung mabul sa akin. Kunti nga lang takbo na agad ako eh. Pero ito yung story ko, no? Hinabol ako ng aso. Takbo naman ako. Habang tumatakbo ko, hinahabol pa rin ako. Tumigil na ako. In Jesus' name! Sabi ko, takbo siya ba tayo? Oo. Ganun na pala tayo. Story po yun. At in Jesus' name! Takbo siya pala. Alam mo, ito story ito. Nagturo ako sa mga Robinson Galleria, sa mga trabahador doon. May dumating ng miyembro ng dating daan, grupo ni Elio Soriano, isang miyembro niya, mula sa grupo ni Elio Soriano. Wala rin nakikinig. Yung pala, manggugol lang pala, mga asal lang pala. Tapos nang gawain, nilapitan ako. Kagaya ng pastor niya. Manluloko! Sabi sa akin, para sila ng bibig, mga palamura. Wala pala itong ngayaw. Tapos kinakausap siya ng malumanay. Kapatid, sabi ko, hindi ka mag-usap tayo ng malumanay. Kung may Bible ka ba, hindi ka mag-usap tayo. Eh, ang kulit. Hindi ako pinapansin. Manluloko ako, manluloko pastor, sinungaling, sabi siya. Mana sa tatay niya. Sa tatay niya, bongangero, mana. Malamura. Alam mo, tinitigan ko siya ng ganyan. Pura mahanda! Sanday! Nag-speaking in tongues ako, pura sanday! Takbo siya, natakot. Akala niya kung ano sinasabi ko eh. Akala niya sila lang marunong magtungayaw. Laro niya tayo, sanday! Speaking in tongues. Tao mahuta. Palakpakan natin si Lord. So lastly, gratitude. Pasasalamat sa Diyos siya. Alam mo sa buhay na ito, bakit binibilang mo ng binibilang kung ano yung wala pa sa iyo? Bakit hindi mo bilangin kung ano na yung maraming nasa iyo? Minsan nakakalitaan natin pasalamatan ng Diyos at bilangin yung mga blessing ng Panginoon. Kita ko ba dito? Alam mo, pag pupunta ako sa church na to, ang dami pang kulang dito. Hindi pa nga natin sa sarili, ang pangarap ko, magkaroon na sarili. Pero alam mo, hindi ko iniisip ang kulang eh. Kundi wala akong ginagawa, kundi magpasalamat sa Diyos. Lord, kamakailan lang wala ka ng ganito, ngayon meron na. Kamakailan lang wala ka ng ganito, ngayon meron na. Kamakailan lang wala ka ng ganito, ngayon meron na. Ba't di ka magpasalamat sa Diyos? Kaya mga minamahal, cheer, yung ating title, yung ating theme, pakibalik mo, title. Not the text, but the title. Yan. Taas mo ng konti. Kahit hindi taas ng konti, kahit kaya. O, okay na, kaya di may taas. Martin sa focus. Nakikinig ko pa tayo. Very good. Pag hindi nyo, ngayong mga nasa liguro, pag hindi nyo pa nakita yan, kaya yung ating gymnasium na gagamitin sa DAR, meron pong stage yun. Stage po yun. Malaking lugar, ang daming nga na madadala natin. Private. Nalimutin mo katabi mo, nagbigay ka naman ng parang sa anniversary. Yung ating church rental dito, church list dito, huwag nyo kalilimutan. Iba pa rin po yun. Yung bayad dito, regular yan. So, yung lahat ng binabayaran dito, regular binabayaran yan eh. Pag pumunta tayo sa anniversary road, tuloy pa rin ang bayad dito. Hindi na sabihin ng may-ari ng Ansol, huwag mo na kayong magbayad ng isang buwan. Hindi na sabihin na. Ang totoo lang, naka-release na po ang check sa kanila eh. Pag hindi natin nabayaran nyo, kulong ako, wala ka pero ako. Margie.
Opo, pasok. Ito po. Sir, wala na yan ng babi sa taas. Hindi, okay na yan, sir. Okay na yan. Ang ibig sabihin niya, kasabay ng ating mga tithes, offerings, first fruits sa Christian giving. Tingnan ng mga taong nangangailangan. Kaya alam mo ang plano ko, this coming anniversary natin, hanggang matapos ang taon nito, hanap kayo ng poorest of the poor. Bigyan natin ng regalo. Hello. Ito ba rito? Hanap tayo ng poorest of the poor. No? Bigyan natin ng laptop mo. Bigyan mo sa kanya. Alam mo, hindi wala biro yan. Pag sobrang hirap na, binigyan mo ng laptop, bakit bigla himatay na yan? Ha? Ano gano'n? Meron gano'n. Sa'yo, ordinaryo na yung laptop na yan. Nilalapa mo na lang yan. May tao pa ba dito? Isa, dami mo ng gamit. May cellphone ka na. May laptop ka na. Meron ka pang tablet. Di ba? Magklase nyo, di ba kayo, mga cellphone ngayon, mga touchscreen, mga tablet, ginagano na lang eh. Subukan mo namang magiganyan yung tablet, pagbigay mo ka sa may hirap yan. Birthday pa ba bukas? O kaya maghingi ng cellphone, ibigay mo kaya yung cellphone mo sa mahirap. O kaya maganda. Yung iahanda mo eh, ibigay mo kaya sa mga mahirap. Hello, may tao ba dito? Hindi may kanilayahan. Sino ba may birthday bukas? Ewan ko. Oo, huwag ganyan. Baka sabihin mo, nagsambong na naman. Huwag ganyan. Pag may nakikita ko, sabihin mo, may nagsusupong. Huwag ganyan. Kita pa mo ba rito? Magkaroon tayo ng puwang sa ating puso. Para sa mga nangangailangan. Alam ko, pagkatapos ng mensahe nito, mag-evangelize ka. Magpapala up ka. Mag-iparay ka ng mga may sakit, ipapapray mo yung mga needs sa mga nangangailangan. Alam ko, mag-full time ka, magpapastora ka, itutuloy mo pag-ilig mo sa Diyos. At bibigay ka ng dapat ibigay sa Panginoon at sa mga nangangailangan. At hindi tayo magiging mga sarili. Na lagi puro pang sarili na lang nakikita. Tutugunan natin ang pangangailangan ng mga taong nangangailangan ng ating kapwa. Amen? Amen po ba? At kung tayo naman ang nangangailangan, huwag mo sabihin, hindi ka tutugunan ng Lord. Sapagkat ang Lord ay mapagmahal na Diyos. Handa niyang tugunan ang ating mga pangangailangan. Amen? Tayo lahat ay tumayo. At habang tayo nakatayo, yumuko lamang tayo tumigil. Tayong lahat ay yumuko tumigil. Ang sabi ko po, tayong lahat ay yumuko at tumigil. Ngayon, dumalangin ka sa Diyos sa iyong pangangailangan. Come on. Idalangin mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Pag mong tingnan ka naman ganun si ko tatarapan, ang sabi ko, lumubukan na bigit at idalangin mo ang sarili mong pangangailangan. Pangangailangan ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong magulang at kapatid. At kung nais mo lang magbagong buhay, magsisinang-salanan. O natatakot ka na baka isang araw, isang gabi, matulad ka kay Marquisieno, kay Requian, kay Rudy Fernandez, kay FVJ, bigla na namatay, at hindi mo alam kung saan napunta, tanging Diyos ang nakakaalam, at saka sila. Kung takot ka pumunta ng impyerno, bakit hindi ko ibigay ang buhay ko ngayon sa Panginoon? Magsisi na kasalanan, magbalik doon sa Diyos. Tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Stop to your God. Sabihin mo sa Diyos ng pangangailangan mo. Lord, binayabedis ko ako initingil. Taktuhin. Doon sa kung pumasok ng langit, forgive, taktuhin. Yung anak mo po, Panginoon. Come on, talk to God. Talk to your God. The Lord is listening. Asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, the Lord is listening.
within my heart. Your love and compassion, oh Lord, burning deep within my heart. Your love and compassion, it makes me whole. Burning deep. You are the God that healed me. You are the God that healed me. That healed me. You are the Lord, my healer. Sige po, lahat ng mga nakikinig at nanonood, You sent your word. ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, nagbabago ng buhay, nagpapapiling gumagawa ng himala. Because He is the God of You compassion. are the Lord. Bago pa niya hinilingan tayong lahat na magkaroon ng kahabagan, magkaroon ng puwang ang ating puso sa kahabagan, siya mismo ay mahabag. Sige, sabihin mo sa Diyos ang iyong mga pangangailangan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng kagalingan. Humingi ka ng kapatan, humingi ka ng kasaganaan. Mabuting na buhay, mabuting trabaho, mabuting negosyo. Ilapit mo sa Kanya ang pag-aaral mo. Ilapit mo sa Kanya ang tatay mo, ang nanay mo, ang kuya mo, ang ate mo. Ilapit mo sa Diyos. Humingi ka ng kalakasan na katagal sa Diyos. Paklong mo sa Panginoon, gabay at pag-iingan sa Panginoon. You are the God. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Hallelujah. O tumutugon ng Diyos mula sa kalangitan. Pinapadala niya ang kanyang banal na Espiritu. Pinapadala niya ang kanyang mga salita. Pinapadala niya ang kanyang mga angels. At ang kanyang mga tunay na mensahero. Ibinubukan niya ang mga bibig. Upang sa ganun sabihin sa atin na Diyos ay nagpapatawad, nagpapagaling, gumagawa ng himala, at hanggang tumugon sa ating mga pangangailangan. Declare it! You are the God. Oh, malakas na buong nagpapagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Hallelujah! Aabutin ka ng kapangyarihan ng Diyos. Maging lahat ng nandito, sa YouTube, sa website, sa internet, sa online streaming, through online streaming. Hallelujah! Sa Facebook, sa radio, through DVD. Hallelujah! Ang kapangyarihan ng Diyos ay darating sa iyo. Hallelujah! You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. Sige po, habang umamin ang ating mga kapatid, kausapin niyo ng Diyos, kausapin niyo ng patuloy ng Diyos, hingin niyo sa Kanya mga pangangailangan ninyo. Hingin niyo kapatawaran, hingin niyo kagalingan, hingin niyo himala, hingin niyo mapapana, kalakasan, ang katagumpayan, ang kasaganaan, ang promosyon, hingin niyo sa Panginoon. Hingin niyo sa Diyos ang katatagahan. The Lord is listening right now. Yes, hallelujah. Taas po ang dalawang kamay patungo sa langit habang tayong lahat ay nakayawat nakapigit. Taas po ang dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay mabuting Diyos. Nagkatawang tao ka, namatay sa krus ng Kalbaryo upang sa ganoon itubusin ako sa aking mga kasalanan. Bigyan ako ng kagalingan, bigyan ako ng himala, pagpalain, bigyan ng maganda, maligaya, mapayapat, masayang buhay. Sa oras na ito, ako'y nagpabalik loob sa iyo, humihingi ng tawad, nagsisisi. Isnasakripisyo na po ang lahat ng hindi tama sa buhay ko upang sa ganoon ay gawin na po ang tama, ang perpekto mong kalooban. Nagpapasakop na po ako ngayon sa iyong mga utos
Sa oras na ito, bukas ngayon ang aking puso. Pumasok ang tunay dahil tinatanggap kita, Jesus, bilang personal, sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Itala mo po ang aking pangalan sa hanggat ng buhay doon sa kalangitan. Ako na lamang po ang mananalangin habang nakataas ang dalawang kamay mo patungan ng langit. Pakitakas yung organ ng hina eh. Pakitakas mo. Pag mo tingnan, kaliwag ka ng likod at harapan, walang mangyayari sa iyo. Pag lahat tinigan ng nakatinig, walang mangyayari sa iyo. Isang awit ng aking mga kapatiran. Pagkatapos ng awit na ito, huling pagbiling mo sa Diyos. At sa huling pagbiling mo sa Diyos, ang kilin mo ang kagalingan. Ang kilin mo ang himala. Ang kilin mo ang pagpapalat, ang kilin mo ang kasaganaan. Ang kilin mo ang buhay mo lang ng iyong mga mahal sa buhay. Ang kilin mo ang dapat mong ang kilin. Ikaw ang nakakaalam niya. At maniwala ka na tutugon ng Diyos. Sing this song. Let us sing this song. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Pakinggan mo ang word of knowledge sa ito. Hindi ko alam kung nandito ka o nakikinig at nanonood ka. Nakakaramdam ka ng panghihingi ng pagdadagig at panginginig. Nararamdaman mo may problema ka sa iyong buto. Ang Diyos ay nagpapagaling. Nakikita ako may problema sa kilabid mo. Ang Diyos ay nagpapagaling. Nakikita ko ang iyong likuran. Malapit na sa bewang mo. Ang Diyos ay nagpapagaling. Kanina ko ba nakikita masyadong magulo-magulo ang isip mo? Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang kapayapaan ay dumating sa iyo. And rebuke that confusion in your mind in Jesus' name. That's not my kailangan. Sa oras na ito, hindi ko kayang abutin lahat dahil tao lamang ako. Sa huling pagkakataon, i-claim mo ang hiling. I-claim mo ang hiling. I-claim mo. Ang sagot sa iyo pa. Pag munting na, kalawad ka na likod at harapan ko sumayaw. Pakayaan mo siya ng mag-concentrate. Baka tingin ka ng tingin sa kanya, pahingaan lang siya. Ang buti pa yung bukat na bilig mag-concentrate ka na sa iyo. Come on, Israel.
Malakas na gumagalaw ang kapangyarihan ng ating Panginoon. You are the Lord, our healer. You sent your word and you heal our disease. You are Magpasalamat ka na ngayon sa Panginoon. Nalubog ka ng Diyos. Magpasalamat ka na. You are Instrumento na. Tuloy na instrumento. At sa oras na ito, alam mo you need the revival. Bago ka pa nakinig, bago ka pa nanood, bago ka pa nagpunta rito, paatras, pagkatunga na, o pagsa ang spiritual life. Kaya yung mga nakikinig at nanonood, isang hakbang lang, palapit sa inyong pinaghihingar na ating naman. Samantalang yung mga narito, kung mamarapatin mo, kaya hindi ka pumunta at lumapit ng harapan. Kung hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya, hindi ka lumapit ng harapan. Come on. If you are in need of revival, come on, come on. Come on. If you know and you know, I need revival. I need the strength of God. I need the power of God. I need the courage and the boldness of God. Come on, come forward. Kung hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot. I need revival. Or you are praying, Lord, more of you. More of you. We can come forward. Yung mga nakikinig at nanonood, isang hakbang yan. Oh, thank you. Sige po, kung meron kang gustong lumapit sa harapan. Alam mo kung itinatawagan ka ng Panginoon. Kung matutunan na natataan sa mga tamot, di ang mga masasabihin ang pinapama. Yun, it won't help you. It won't help you. Bakit lahat ng mga nakikinig at nanonood? na walang magagawa kung wala ka na nangunguna sa buhay ko. Jesus, Jesus, aming sa'yo Kaya